Ayaw ko ng gulo. Ayoko ng impeachment, ayoko ng destabilization, ayoko ng ICC, ayoko ng RevGov, ayoko ng kanan ng gulo. Itong si Amy Marcos na kapatid ni Bangag, ni President Bongbong Marcos. Puro ayaw ang mga sinasabi. Ayaw niya ng impeachment ni VP Sara Duterte, ayaw niya ng destabilisasyon, ayaw niya ng ICC, ayaw niya ng RevGov, puro ayaw. Wala namang nagawa, di ba? May nagawa ka ba? Napigilan mo ba ang mga pinaggagawa ng pinsan mo na Tambaluslos at ng kapatid mong Bangag? Di ba wala? Ano ang pinagsasabi mo? Eleksyon na kasi kaya sinasabi mo yan dahil mangga ka talaga kayo. Aminin nyo na, di mo man lang naipagtanggol si VP Sara Duterte. Dito naman ho tayo sa anak ng Bangag. Dito nga, siya po yung unang-una nag-sign ng impeachment complaint dito laban kay VP Sara Duterte. Pakinggan po natin ang kanyang paliwanag. Well, katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay nung nagpirmahan na sa impeachment complaint ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it is my constitutional duty to go through the impeachment process as an elected representative. Teka lang. It is your duty na bumoto. Nag-sign ka dahil sa personal nyo na problema. Hindi sa para sa taong bayan. Wala kayong utang na loob sa mga Duterte. Alam nyo po, ang napakalaking kasalanan na ginawa ng mga Duterte, naniwala sila sa inyo. Meron pa kayong pa-bless dyan. Ginamit nyo lang sila. At tayo naman po, nabudol na tong mga to, tong pamilyang to. Mga hinayupak na to. Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto silang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Wala talaga kayong utang na loob sa mga Duterte. Para makabalik kayo sa kapangyarihan nyo, tinulungan kayo ni Tatay Digong para mailibing yung lolo mong tarantado, diktador, at tax evader. Yun po yun. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? Opo, magugulat talaga ang mga tao dahil sa kakapalan nyo ng mukha nyo sa ginawa nyo yan. Dahil wala ho kayo talagang utang na loob dahil sa mga pinaggagawa sa inyo ng mga Duterte. Ginamit nyo lang talaga ho sila. Yan po ang totoo. These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit mukhang nabiti. Nagtataka pa daw siya kung bakit ganun ang reaksyon ng mga tao dahil siya yung pumirma doon sa unang-unang pumirma. Magtataka ho talaga kami dahil ang kakapal ng mga mukha nyo mga hinayupak kayo Talagang nanggamit lang ho talaga kayo. Ang laki ho ng utang na loob nyo sa mga Duterte. Pero anong ginawa nyo? Gusto nyo silang pabagsakin. Ginamit nyo lang ho sila. Yan po ang totoo. Daw ang halata namang minadaling pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte noong nakarang linggo dahil hindi ito agad pinag-usapan sa Senado. Sinabi ni dating Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo matapos ang halos 2 beses na pagkakatenga ng reklamo laban sa Vice Presidente ay mabilis itong nakakuha ng lagda nitong huling araw ng kanilang sesyon noong Pebrero 5. Ang impeachment complaint ay nakakuha ng 240 votes na higit sa kinakailangan ang 103 na boto para umusad ito sa Senado na tatayong impeachment trial court. Pero ang Senado bigong mapag-usapan ang articles of impeachment. Sa Hunyo 2 pa tatalakayin ang reklamo kung kailan magbabalik ang sesyon ng Senado. Tatalian mo yung mga senador pag nagkaroon ng impeachment trial.
Tumatakbo. Anim sa kanila ang tatakbo. Hindi papayag yun. Pero mo, habang yung mga iba nagkakampanya, sila nakaupo doon araw-araw. See, it will jeopardize their chances of winning the election. Pero sa tingin ko, mas matindi yung tumitimpla naman sila. Parang they're trying to avoid a people's outrage. Are they? Yes, iniiwasan nila yun eh. Kasi pag tinuloy talaga nila maniwala ka, grabe na nga ang galit ng tao eh. Totoo po yan. Grabe na ho yung mga pinagagawa ng mga itong gobyernong ito. Dahil sa panlilinlang nila, panloloko nila, itong nagaganap na mga korupsyon. Na inuuna dapat ho ang issue ng vice cam report na yan, ng mga blanco. Yan po ang dapat unahin. Hindi ito yung issue na impeachment kay VP Sara Duterte. Kaya po nagagalit na po ang mga tao dahil ito nga lumalaganap na ang korupsyon. Kitang-kita naman ho natin na bilyon-bilyon po ito na kanilang ibubulsa. Ito po ay pera ng taong bayan. At hindi po tayo papayag dito. Baka yung namumuong galit, baka ma-unleash ng di oras. Magkaroon tayo ng upheaval proportions dito sa ating bansa. Magkaroon na naman tayo ng gulo. Dagdag pa ni Panelo, kung itutuloy ang impeachment laban sa bise, ay tiyak na magkakagulo sa politika na siguradong pagsisisihan ng mga nagsusulong nito. If you notice, binanatan sila ng mga netizens, pati mga kritiko. Pagkatapos, hindi mo ba napansin, bigla na lang sila nagkakandara pa na magpaliwanag. Bakit sila bumoto ng yes? Kasi sinasabi po, isa lang po ang dahilan ho niyan. Hindi ho nila maikakaila na kaya bumoto sila dahil nga meron hong kapalit yan. Yun ho ang totoo. Dahil ito nga sinasabi nga nila na 150 million para lang dyan sa pumirma na yan. Tapos nagpapaliwanag sila itong mga ibang tulonggis na congressman kung bakit sila bumoto. Dahil nga daw, pag hindi ka bumoto, wala kang ayuda at wala kang matatanggap. Yun po ang dahilan. Kaya napuwersa po sila na bumoto dyan para ma-impeach po si VP Sara sa Kamara. Yun po ang totoo. Ayun po ang mga dinadahilan ng ibang mga congressman. Dapat ho talaga kung totoo yung boto mo at walang alinlangan, hindi mo na ho kailangan mag-explika kung bakit ka bumoto. Dahil kung totoo naman na may kasalanan nito si VP Sara, hindi mo na talaga kailangan mag-explain kung bakit napadali itong boto mo. Nila, hindi obligasyon namin pumirma. Mag-yes ang boto namin sa impeachment sapagkat yan ay isang tungkulin sa saligang batas. Alam nyo, kabalbalan po yun. Pinaglululoko tayo ng mga ito eh. Una nang Yan po. Si Atty. Sal Panelo po nagsabi niya na kabalbalan ho talaga. Dahil totoo naman po na nililin lang tayo itong mga tulonggis na to, mga congressman na to. So tandaan nyo ho yan. Yung mga bumoto ho dyan, na mga mukhang pera, may patutunguhan din ho yung mga yan. Pinaliwanag ni Panelo na ang constitutional duty ng mga mambabatas ay hindi para pumirma sa impeachment, kundi para makipagpartisipa bilang mga miyembro ng Kongreso at pag-aralan ang inihaing reklamo bago bumoto kung pabor o hindi. Ikinatutuwa naman ng dating opisyal ng palasyo na sa kabila ng mga anyay panlilinlang na ito ng mga mambabatas ay maraming netizen na ang hindi naniniwala sa mga ito. Tama ho kayo, marami na hong hindi naniniwala dyan sa mga bumoto dyan sa impeachment po, mga paliwanag nila. Hindi ho nila inaral mabuti bago sila bumoto. Ang ginawa ho talaga nila, talagang dahil nga merong offer, dahil nga merong
na kailangan nilang pumirma. At syempre, kailangan nila ng pera para dito nga sa election nila, di ba? Kung may re-elect sila, kailangan nila ng pera at hindi sila na mabibigyan nito. So, malalaman din natin yan sa pagdating ng panahon, itong mga kabalbalan, itong mga tolongges na to. So, dito naman tayo sa sinasabi ni Senator Amy Marcos na ayaw daw niya ng mga ganito, ganon. Itong mga pinagsasabi nito, pero wala naman nagawa, di ba? Yan, hanggang salita lang siya. Wala akong nagawa. Pag yung judge ka, kaya pinakawalit ko ng comment. Ang akin lang, ayaw ko ng gulo. Ayoko ng impeachment, ayoko ng destabilization, ayoko ng ICC, ayoko ng RevGov, ayoko ng kanang ng gulo. Hindi ako ng gulo ayoko talaga ng ganyan. Gusto ko, itong mga project, ni Mayor Win, ni Vikes, gusto ko yung mga ganyan. Kasi, hindi naman yan ang sagot sa taas ng bigas na 60 kada kilo. Ano ang tunay na solusyon para sa ako na nagtrabaho? Ano tunay na solusyon? Ang pagtuunan nyo ho ng pansin ay ang presyo ng bilihin dito sa Pilipinas. Ang problema ng gobyerno sa korupsyon, yun pa ang imbestigahan nyo. Imbestigahan nyo, unahin nyo itong Vice-Cam report na to, na budget ho, na punong-puno ng korupsyon. Yan po ang pagtuunan nyo na pansin. At ang ang kailangan nyong gawin, ang pagtuunan nyo, mabigyan ng mga trabaho ang mga Pilipino. Para naman po, kasi dito sa survey na ho to, na marami na ho talagang naghihirap. Yan po ang pinaka-problema sa ating bansa. Dahil marami talaga naghihirap, puro na lang ho, akap-akap na lang ho tayo. Yun na lang ba ho gagawin natin? Tulungan sila. Hindi ho babangon ng ating ekonomiya kung gano'n lang ang gagawin natin dahil palabas ng pera. Yan po ang ginagawa ng kapatid mong bangag tsaka yung pinsan mo. Yan ho, kailangan nyo pagsabihan. Hindi ho, ito wala, ayaw mo. Wala ho kayong nagagawa. Senador Amy Marcos, yan po ang totoo. Wala naman ho kayong magagawa dahil sa mga pinaggagawa nito mga kapatid mo at itong si pinsan mong bangag na rin yan. Na maganda ang bayad sa ating mga kabataan. Yan ba talaga ang solusyon para magkaroon tayo ng sapat na tulong sa PWD, sa ating mag-uuma at ating mangingisda? Palagay ko, hindi gulo ang solusyon. Kailangan ng totoong solusyon. Magtrabaho na lang tayo. Yan mo ang problema natin, yun na lang ang solusyon. Alam niyo ho kung anong solusyon? Bumabaho sa pwesto yung kapatid mo. Yun po ang solusyon. Kasi ho, wala na ho siyang nagagawa sa ating sa ating bansa. Nandun lang ho yung kapatid niyo. Nagtatrabaho ba yung kapatid niyo, yung bangag? Nandun lang ho, naka-stay dyan sa Malacanang. Wala ho, di ho natin nakikita. Parang wala ho tayong pangulo eh. Hindi natin ho siya nararamdaman. Yan po ang problema. Dapat solusyonan natin na ito nga, bumaba na to sa pwesto ang kapatid mo. Yun lang ang solusyon dyan. Senator Amy Marcos, yun po ang solusyon. Maglandang tanan. Kailangan, ang sinabi ko, ayoko ng gulo. Yun lang ang sinabi ko. Lalabanan ko lahat ng gulo. Impeachment, ICC, RevGov, destabilization. Ayoko talaga ng gulo. Ang dami-dami ng problema. Dagdagan pa natin. Kumusta ang relasyon mo kay Vice President after the impeachment complaint was? Sorry. Kumusta ang relasyon mo kay Vice President after the impeachment? Okay man lang. Oo. Panglas na lang. Sinabi mo. Okay lang daw sila. Totoo ba yan? Okay lang kayo? Hindi siguro ho. Hindi okay yun. Dahil sa pinaggagawa ng kapatid nyo sa kanya. Yun, hindi ako naniniwala na okay kayo. Dahil kayo ho ay mangga.
Mangga po talaga kayo. Na, yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Mangga. Former Senate President Relon na pwede magpatawag ng special session si Presidente for the impeachment. As a general rule, it should really come from the Senate, and it's for urgent legislation. Ang mga senador, since October ng 2023, naririnig na namin, parang hindi naman karapat dapat. Kaya nagkasundo kami sa Hunyo na lang, when we reconvene about. So, ayan po mga kababayan. Ano po masasabi nyo dito sa balitang ito? Para mag-subscribe lang po kayo at mag-comment para updated po tayo sa mga balita sa ating bansa. Yan po. Maraming salamat po.